Eto na mga idols, ang pinakamainit at trending na pinag-uusapan ngayon, ang ilalabas na brand new Yamaha Mio Aerox Turbo version. Ayan na po ang ating hinihintay na 2025 model year. Aba mga idol, siyempre, maangas at napaporma na ang ating old model pero mas papupugiin pa nila to at inaasahan na nga natin na yan po ay ibibase din nila sa nilabas nilang bagong NMAX 155 Turbo. At base sa source natin nakita, dyan po sa ibang bansa, anytime soon ay ilo-launch na po ang brand new 2025 model year na Aerox Turbo. Gaya ng PCX 160, kaya talagang mas magiging maigting at matindi ang labanan sa ganitong kategory. Actually, napapanahon na talaga na i-update at i-upgrade ang brand new Aerox. Kaya itong turbo version ang pinaka solid at pinakamagandang gagawin ng Yamaha motorcycle dito. Mga idols, kung titignan nyo po ang bagong NMAX 155 Turbo, unang mapapansin mo dyan na kanilang pinalitan yung front face, yung kanyang taillight, at syempre, bagong technology nga, ang Yamaha Electronic CVT or Turbo version. And isinama na din nilang palitan dyan ang kanyang pinaka-display, ang panel naging TFT colored na yan. So mga idol, ano ba ang ating inaasahan sa bagong 2025 Mio Aerox Turbo? At kung gusto nyong mauna sa information at latest news na yan, tumutok lang kayo sa ating YouTube channel, Facebook page, Boyet Salabaria. Like and follow and subscribe kayo sa atin mga idol. Well, para sa NMAX nga, ito yung mga detalyadong pinalitan nila, no? Itong nating pinaka-display kung saan naka-TFT na to, colored, same sa XMAX, ano? At hindi lang yan, meron pa rin tong Yamaha Connect, yung phone connection, at syempre yung kanilang Garmin navigation, ano? Pwede mo nang i-connect yan. Plus, mga idol, ang pinaka-nakita rin natin ditong, pwede nating masilayan din sa bagong Aerox 155 Turbo. Unang-una na rin dyan ang Yamaha Electronics CVT transmission kung saan meron tayong riding modes. Once na nag-shift ka from sports mode or team mode, meron kang extra push, extra arangkada yan, extra torque. Kaya mga idol, napakagandang balita at news to dahil ang ating bagong Aerox 2025 model ay magkakaroon na rin ito. So dyan po sa bansang Indonesia, inaasahan natin makikita unang ilo-launch ang bagong Mio Aerox Turbo version. And mga idols, mag-leave kayo ng comment dito sa ating video. Ano ang pinakagusto ninyong palitan at i-upgrade ng Yamaha Motors para sa 2025 Mio Aerox Turbo. Siyempre pa, pagdating sa makina, yan pa rin ay same 155cc single cylinder, single overhead camshaft at naka Yamaha Electronic CVT na. At pagdating naman sa stopping power, yun ang pinakagusto nating i-improve din ng Yamaha dito. Gusto natin yung front brake ay maging disc brake na, plus may ABS, at sa rear brake, yan din po ay improve ng Yamaha at maging disc brake na rin yan with ABS. So dual channel ABS, plus magkaroon na rin po ang Mio Aerox ng traction control. So yan po yung mga nakikita natin na possibility na ilagay na ng Yamaha Motors. Again, yung mga iba pang top features dito, gaya ng stop and start system, keyless system, USB charger Type-C, at hindi lang yan, yung ating pinaka-rear shock ay maging magkaroon na rin ng sub-tank. At pag nangyari yan, dahil quality at talagang elegante ang mga pagkakagawa ng Yamaha motorcycle, eto na siguro ang pinakagwapong Mio Aerox model year 2025. Naka-turbo ka na, naka-TFT display ka with navigation, parehong naka-disc brake and front and rear, at meron na ring equipped na traction control, plus meron na ring sub-tank ang ating rear suspension. Yan po yung mga wishlist natin for the year model na 2025 dito sa ating Aerox Turbo version. Siyempre, dahil ang ating SRP ng bagong model na to ay magiging mas malaki at mas mataas na, asahan na natin yan mga idol. Pero yun nga, hintayin natin ang launching niyan. At kung yan po ay mangyayari, natin pong ibibigay sa inyo kagad-agad dyan. So, isa-isahin natin ang detalye ng mga bagong specs at features ng 2025 model year na Turbo Aerox. Mga idols, kung kayo po ay bibili ng bagong NMAX Turbo,
Yan din po ay atin pong inaasahan next year. Yan po idadalhin na sa atin ng Yamaha Motors Philippines and hopefully kasama pa rin ang turbo version or yung TechMax edition ano. Ang elegante kasi at ang forma ng TechMax version na yon. Ang laki ng windscreen niya, meron pa siyang steering damper at iba pa. So itong XMAX 300, meron na nga gumaya dito sa atin sa Pilipinas sa Chinese brand. Pero ito, asahan din natin na magkakaroon din to ng mga updated model or i-improve pa nila to. Pero ito nga, ang ating pinakabagong Mio Aerox 155 turbo version, ang ating feature for today. Ano ang masasabi ninyo sa bagong update na to? Alam ko marami na nag-aantay niyan, marami na nag-aabang sa Pilipinas. Ganitong klaseng pormahan ano. Yung front face design inaasahan natin. Sana gawin nga ng Aerox dito ay meron na rin siyang projector lamp no. Kasi yan po yung nauuso ngayon. At hindi lang yan, maglagay din sila ng mga iba pang specs gaya po ng phone mirroring plus yung mga built-in camera no. Kasi yan na po yung mga dapat na nilalagay ngayon sa mga bagong model. Isa pa dyan yung TFT colored panel ano. Kumbaga mas clear, mas informative, madaling basahin, especially kahit tanghaling tapat. At ito nga yung bagong labas na Euro Griffin 180. Naka-camelback pa yung kanyang upuan, naka-subtank na rin, 180cc pa yung makina. So para sa ating mga Japanese brand, talagang threaten na rin sila no. Ibig sabihin, yung competition nile-level up na ng mga Chinese brand. Kaya dapat sumabay din sila at i-improve din nila ang mga model nila. Na wag na sana tayong tipirin dito sa Pilipinas. Ano. Yan po yung ating nakikita. Babagsak at pipiliin pa rin ng mga tao yung sa kanila yung budget friendly, ano, yung affordable price. Even though kahit maporma, maganda ang NMAX mo or Mio Aerox mo, eh kung sobrang mahal naman, siyempre maraming mapapaaray dyan. Hopefully, yan po ay makita ng marketing or sales ng Yamaha Philippines, no? Huwag nilang masyadong taasan ng presyo para makasabay din ng mga Pilipino. Kasi ang mga gumagamit kasi ng mga motorsiklo, hindi naman mayayaman eh. Ang mga mayayaman gusto niyan, hindi sila nainitan, hindi sila na pinagpapawisan, kaya naka-four wheels yan. Ang motor, ang gumagamit niyan, usually mga middle or mas lower pa. Ginagamit din nila ito pang pantrabaho, pang service, at sana yan din ang makita natin sa Pilipinas. Affordable, Yamaha motorcycle, at siyempre, loaded sa features. Huwag nilang tipirin yan. Ibigay na nila lahat yung dapat, ano, yung mga inihiling natin. Naka-disc brake front and rear, naka-ABS, naka-traction control, naka-new TFT display, plus subtank yung rear suspension, at LED lightings, lahat ng mga ilaw. And kung hindi magbabago ang style ng mga Japanese brand, kakainin talaga sila ng mga Chinese brand, ano. Yan po ang reality. Nakikita na natin yan sa mga big bikes, mga idol. Kita naman po nyo ang Siap Moto. Grabe. Napakaganda ng mga model nila. Sobrang loaded, sobrang modern ng advanced features at sobrang affordable din ng presyo. Kaya mga idol, tumutok kayo sa ating YouTube channel at Facebook page. I-update natin kayo. Ride safe mga idol.